Napaka pulido ng pagkakagawa nito. Kulang na lang ay pintura para umangat siya dito sa paligid. Bawat tuktok o bawat taas nitong kabundukan ay merong mga nagkukumpulang kabahayan. Mula dito sa lugar na kung saan tayo hanggang doon sa kabila nitong mga kabundukan, makikita po natin itong mga kabahayan. Isang napakagandang umaga ang bumungad sa atin dito sa bahaging ito ng Luzon. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung view na matatanaw natin mula dito sa waiting shed. Tanaw po natin dito ang malaking bahagi na sakop na itong bayan ng Cervantes dito sa Ilocos Sur at maging yung mga ilang kabundukan na sakop na rin ng Mountain Province, Benguet ay matatanaw na rin natin mula dito. Dahil nga sa malapit na itong bahaging ito ng Ilocos Sur sa mga malalamig na lugar dito sa Luzon, kaya ramdam na rin po natin dito ang malamig na temperatura na pareho din sa mararamdaman natin sa mga nabanggit na probinsya. So mula dito sa kinapupwestuhan po natin ngayon, matatanaw po natin itong mataas pa na bahagi na itong mga kabundukan. Sa pinakataas po nito, makikita po natin yung Besang Pass Natural Monument na dinarayo na dati pa ng mga motorista at turista. So dito sa bandang to ng kabundukan, makikita yung monumento na may mga statwa na naglalarawan sa kung ano nga ba yung nangyari dito o ano nga ba yung naganap dito noong unang mga panahon, bakit kilala ito at bakit napakalaki ng kontribusyon nito sa kasaysayan netong Ilocos Sur at ng buong Luzon. May mga nakasabay tayo dito mga motorista na napahinto sila para nga makapagpa-picture background itong napakagandang view. Saan kayo galing, sir? Galing kami ng Bigan, tapos pauwi na rin ng Bigan. So, saan kayo nagstay dito? Wala, round trip lang. Saan yung daan nyo pababa nung napunta kayo dito? Dito din? Dito, hindi, sa kabila, sa Quirino. Quirino. Alin yung mas maganda? Yung daan doon or dito? Parehas din, pero mas mataas doon. Mula dito sa taas na itong Besang Pass, madadaanan po natin itong napakagandang kalsada, Malabitukang Manok, dahil nga sa grabe, sobrang dami ng kurbada. Yung ilan dito ay matatalim pa at kailangan nating magdoble ingat. Makikita po natin habang binabaybay itong palikulikong kalsada, itong mga malulusog na pine trees. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung mga puno nila. At itong mga bagong sibol na unti-unti na ring yumayabong. So kailangan lang nating mag-ingat dito sa palikulikong kalsada kasi nga hindi maiwasan yung magkainan ng linya. Dahil nga sa hindi ganun kalapad itong kalsada na nasa 2 lanes lang at 2-way pa, kaya kailangan talaga dito magdahan-dahan, bumusina kung halimbawang dadaan sa mga matatalim na kurbada para malaman ng mga makakasalubong natin na mayroong dadaan sa kabilang linya. Mahigit 20 minutes lang yung travel natin mula doon sa taas ng kabundukan netong Cervantes at dinaanan po muna natin etong bahaging ito ng bayan para nga makita etong kanilang napakalawak na ilog. Tingnan nyo naman, mula doon hanggang dito ay sobrang ganda din ng tanawing makikita natin. Sa unahan po nitong tulay, makikita po natin yung isang taniman na napapagitnaan ng ilog. Kala ko, isa itong resort dahil nga sa kabila, sa gilid, merong ilog na malinis at dito naman sa kabila ay etong ganitong ilog yung makikita. So dalawang klase ng ilog yung pumapagitna sa bandang to netong Cervantes. Sa gitna may palayan, may bahay at sa magkabilang gilid may malinaw na ilog at may ganitong ilog.
Ito, yung tinatawag nilang Balkis po. balkis. Oo. Sa Mindanao naman, tinatawag itong banlas. Nilalagay dito yung buhangin, nilalagyan ng tubig, at dito sa screen na to, naiipon yung mga maliliit na butil na may halong ginto. So dito nila iniipon yung mga buhangin na posibleng may halong ginto. Kanina yung mga nakikita nating kumikinang-kinang, ayun po yung mga posibleng ginto na nakahalo na dito. So medyo madami pang proseso na pagdadaanan para makuha yung ginto o mapuro yung ginto na pwede na nilang ibenta dun sa mga buyer. Yung nakukuha mo ditong ginto, ilang karats yun? Ano siguro, 16.5. Ano yun? Magandang klase yun. Oh, pwede naman yun. Baka mabibili yan ng 3.7 siguro. 4,000 din. So isang araw nakakailang gramo kayo? Doon sa taas, ng taga Kumilyas, may ano ata, kukuha silang 0.5 sa isang araw. Kalahating gramo. Pero may mga araw ba na nakakakuha kayo ng madami? Oo, pag lalo kung bumagyo, lumaki itong ilog, maanod yung sa taas. Pag halimbawa ganito kakalma yung tubig, walang ganong ginto. Wala, lang, kunti lang. Nakita naman natin doon sa unahan na may mga naliligo dito sa ilog, ayan yung mga bata. At sa unahan po nito ay meron parang mga swimming pool na nasa gitna. Medyo malinaw yung tubig na nakita natin, malayong-malayo sa kulay nitong ilog na dumadaloy ngayon. Kaya naman gusto ko sanang puntahan yung lugar na yon, kaya lang alanganin na yung oras, kaya ituloy na po natin yung ating biyahe papunta doon sa taas nitong Benguet. So tara, let's go! Parang matatapos itong araw natin sa puro side trip. Dahil nga sa dami ng mga nadadaanan nating ganito kagandang tanawin, kaya hindi ko mapigilang mapahinto at puntahan yung mga barangay o mga kabahayan na nasa gilid na mismo na itong mga naggagandang tanawin. Tingnan nyo naman, etong bahaging ito ng bundok na parang walang katulad. Yung mga puno na nakatayo dito ay parang hihiga na sa mismong lupa. Dahil nga sa sobrang tarik na itong bundok, kaya yung mga puno na nakatayo dito ay gumaganon na. So nandito po pala tayo ngayon sa Barangay Caviten, netong Mangkayan Benguet, at dito sa kalsadang nadaanan natin, tingnan nyo naman, pang isang sasakyan lang yung kasya. So maliban dito sa ganitong kasikip na kalsada, makikita din po natin dito yung samut-saring tramline tulad nito. Gusto po sana nating sumakay pababa dito para malapitan itong napakagandang bundok at malapitan din yung ilog na nasa baba. Yun nga lang, wala po tayong makitang pwedeng mag-operate dito sa tramline. Sa mga ganitong oras ay bibihira lang tayong makakita ng mga residente, napakalat-kalat lang dito sa kalsada. Marahil yung mga nakatira dito, pag halimbawa ganitong oras ay nasa kanilang bukirin, nasa kanilang mga taniman, nagtatrabaho. Itong mga kabahayan dito sa Barangay Caviten ay nasa taas po ito netong medyo mababang bundok. So napapalibutan po ito ng mga nagagandahang kabundukan, halimbawa na lang itong mga nakikita natin dito sa gilid. Imagine nakatira ka sa ganitong lugar na bubungad itong mga nagagandahang tanawin. Tingnan nyo naman yung mga parking spaces nila dito. Konting pagkakamali mo lang sa pagpapark, pwedeng sa baba na pulutin yung sasakyan mo.
Kaya bilib din ako sa mga nakatira dito, lalong-lalo na yung mga may sasakyan na yung walang gaanong features pagdating sa pagde-detect sa mga malalalim na bangin. Talagang mano-mano yung pagtitingin nila o yung pagtatansa nila sa paghihintuan. Nandito na po tayo sa bahagi na itong Mangkayan na kung saan dito natin makikita etong talaga namang makapigil hiningang tanawin. Tingnan nyo naman oh, dito sa kabila at maging sa ating harapan. Yan, so matapos ang mahigit sa isang oras sa travel mula doon sa bayan ng Cervantes, ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Mangkayan kung saan matatanaw po natin mula dito itong talaga namang napakagandang tanawin. Yung mga kabahayan ay nasa tuktok o sa taas mismo na itong mga kabundukan at tanaw po natin dito yung ibang mga sitio, barangay at bayan na nandito sa bahaging ito ng Benguet. Bawat tuktok o bawat taas na itong kabundukan ay merong mga nagkukumpulang kabahayan. Mula dito sa lugar na kung saan tayo hanggang doon sa kabila na itong mga kabundukan, makikita po natin itong mga kabahayan. So bawat bundok yata dito ay nandito sa taas yung sentro ng mga barangay na sakop na itong Mangkayan. Halimbawa na lang na itong barangay Palasaan na nandito sa taas nitong bundok. At nandito po tayo ngayon sa sitio Lapangan na sakop nitong barangay Palasan. So dito, kitang-kita po natin kung gaano kadami yung mga taniman ng gulay, taniman ng bulaklak, at etong mga nagkukumpulang kabahayan. Idagdag pa natin itong malamig na temperatura, malamig na hangin na umiihip sa kahit saang banda nitong kabundukan. May mga bundok po tayo na makikita na parang nag-landslide na at meron din namang mga kabundukan na tulad nito, balot pa ng mga makakapal na puno ng pine trees. Yan o. Yan, so maliban dito sa napakagandang tanawin, isa din sa napansin ko ay etong kakaibang bahay na nandito lang sa gilid na itong kalsada. So ito po yung kumakalat ngayon sa social media na nag-iisang igloo house dito sa Benguet at dito po natin siya makikita sa Mangkayan. Good afternoon, sir. Sino po ba yung may-ari dun sa bahay na ano? Yung pabilog na bahay? Wala yata dyan. Oo, nasa Bagyo. Taga Baguio yung ano? Hindi, taga dito. May sa Bagyo. Ano yan? Tinitirahan na nila? Wala pa, hindi pa yung tapos. May mga napunta na din dyan. Marami. Ano yung ginagawa nila? Pipicture-picture? Oo. Ngunit ngayon, nilagyan na ng kwan. Bakod? Oo. Sino yung naglagay nun? Yan yung may-ari din. May-ari. Dahil noon, iniiwanan kasi yung mga kwan doon. Pinagkalat yung mga pinagkainan ng mga sitsirya, gano'n. Yung pumupunta ng mga bata, nilagyan na ng bako. So ginawa yung bahay na yan, tirahan or tourist attraction? Tira. Napakaganda ng disenyo, oh. Tingnan nyo naman. Parang ito po yung bahay na ginawa doon sa may Dragon Ball Z, yung bahay na ginawa ni Majin Buu. Grabe, napaka-pulido ng pagkakagawa nito. Kulang na lang ay pintura para umangat siya dito sa paligid. Napakaganda pa ng tanawin. Tanaw yung kabilang kabundukan na puno din ng mga struktura at kabahayan. Maging dito sa kabila.